Mga dayo, gaya ko. Edel, apo mo ba ang batang yan? Tanong ng isang may edad na babae sa akin. Yo. Mo naman si Lolo bilang sagot. Ingatan mo kasi ay takaw pansin, halatang dayo. Sabi pa ng babae. Hindi ko maunawaan ang ibig niyang ipahiwatig sa babala niyang yon. Palipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa ng aking lolo. Giuyak. Lumipas nga mga unang araw ng aking bakasyon sa probinsya. Masaya naman, sariwang hangin at lahat ng pagkain. Pinakitaan nga ako ng bahagyang Kapuyan gurut pagtampok ka ng ang sila ni pisngi. Sanik eh. Dugay man mo. Tanda ng iyang ako sa lugar. May mga nakilala rin ako mga batang kasing edad ko. Madalas nila akong iyaing manghuli ng kulig sa ilog o di kaya naman ay mamitas ng sampalok sa bukid. Lalo tuloy akong nalilibang. Ang sabi ng lolo ko ay maaari kaming mamasyal ng aking mga kalaro sa kahit saan sa sitio Matakla sapagkat ligtas naman ang lugar. Maliban lamang sa isang bahay. Huwag daw kaming gagawi doon. Hindi raw kasi pangkaraniwan ang babaeng nakatira doon. Paano hindi pangkaraniwan? Curious na tanong ko kay Lolo Edel. Ang balita kasi aswang daw ang nakatira doon. Tapos may nagsasabi rin na mambabarang din daw si Concha. Sagot naman niya sa akin. Medyo natawa naman ako sa mga narinig ko. Aswang tapos mambabarang pa? Ano yun, 2-in-1? Biro ko. Hindi kasi ako naniniwala sa mga aswang, multo at mga laman lupa. At kung ano-ano pang mga nilalang na supernatural. Ako rin yung tipo ng tao na hindi matatakutin, Papa Dudut. Huwag mong daanin sa biro, apo, sa way ni Lolo sa akin. Pero Lolo Edel, naniniwala po kayo sa mga chismis laban kay Concha? O sisa ko? Ayaw ko mang paniwalaan, pero apo, mabuti na rin yung nag-iingat tayo. Lalo na't dayo ka lang dito. Paalala sa akin ni Lolo. Saka kung marami na nagsasabing aswang at mamabarang si Concha, baka na totoo. Dagdag pa niya. Sabihin na natin yung totoo, pero bakit walang humuhuli kay Concha? Curious na tanong ko pa sa akin Lolo. Pero hindi na niya yun sinagot at sa halip ay inutusan na lamang niya akong magluto ng pananghalian. Hindi na rin niya ako pinaalis sa bahay noong araw na yun. Papa Dudut,